Hello guys, so meron pala tayong motherboard ng AMD. So ang gagawin ko dito, ititesting tapos yung mga power supply, yun din ang gagamitin pang testing para kasama na siyang itesting din. So bali tatlong motherboard to. Yung isa Intel na Core 2 Duo 8400. So yan guys yung mga ititesting ko. Tapos yung gagamitin kong monitor, aayusin ko pa kasi ang sira din nito is yung kulay white lang, kulay white lang yung display niya. So ang findings ko niyan, walang supply sa kanyang panel, o kaya naman maluwag yung kanyang pin. So mamaya malalaman natin yan pag nabuksan na natin. Okay guys, so simulan na natin buksan. Medyo marami itong tornilyo kasi LCD type to eh. Marami ang LCD type kasi marami ang mga tornilyo niya. Meron din sa gilid. So ang gagawin ko, tatanggalin ko muna tong ribbon na to. Tapos ibabalik ko lang din ulit. Tapos tsaka ko ititesting ulit. Kasi may tendency kasi na lumuwag lang siya, kaya hindi pumapasok yung video sa kanyang panel. I-try ko lang na i-reset yung kanyang ribbon, baka sakali lang. Tapos titesting ko muna kung sakaling umokay or hindi. Yun. So ganun pa rin, ayaw pa rin. So pagka ganon, ang gagawin natin, bubuksan na natin yung kanyang second case para tingnan natin yung kanyang module, baka sakaling doon ang problema niya.
So medyo marami-rami yung tornilyo nito kasi ganun yung LCD, medyo maraming tornilyo yung tinatanggal. So ang gagawin ko muna dito, i-check yung supply ng 5 volts kung kompleto, kung tama ba yung supply na pumapasok sa kanya na 5 volts para doon sa motherboard. Module. Ito guys, so naka-sealed pa siya, hindi pa siya nabubuksan. Ngayon na lang ako nakapag-repair ng ganito eh. Siguro tagal na, mga 2 years, 3 years na yata, tagal na. Wala pa gaanong lead monitor. So ito yung way protector ng mga pin ng backlight. Yan ang pin ng backlight niya, kabilaan. So iangat mo yung lock para hindi masira yung wire. Kasi pag nasira yung wire, pangit na, magkakaroon siya ng repair. Pag nagkaroon kasi ng repair yan, sisingaw yung kanyang high voltage. High voltage kasi yan eh. Hindi pwedeng may dugtong. So guys, tatanggalin ko muna yung flex para ito troubleshoot ko na yung motherboard niya. So sa lahat pala na nakasubaybay sa aking mga video, maraming salamat sa panonood niyo. At sa hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe nyo na lang kung type nyo ang aking mga video para ma-motivate kayo sa mga susunod ko pang mga video. So ito na guys, tatanggalin ko muna yung mainboard nya para ma-check yung supply. Parehas lang din kasi trabaho kung mag-check supply ka, tatanggalin mo hindi, parehas lang din eh. Kasi baka mamaya kasi kompleto naman yung supply, tapos yung filter pala ng supply mo is may mga bloated. So para isang trabaho na lang. Yung mga ganong kasing issue, mga white display, minsan may mga bloated na capacitor. May mga ganong tendency. Pero dito sa issue na to, kompleto yung supply niya, tapos wala naman siyang bloated capacitor. So ito na guys, natanggal ko na. So check natin yung voltahe kung kompleto.
So lagyan muna natin ng protection para hindi siya dumikit sa metal case. So wala naman siyang wala naman siyang bloated capacitor. So kailangan na lang ay check yung voltage. Kung sakaling kompleto naman yung voltage niya, 100% ang sira niyan ay nasa module. Kasi yung module nandun nang gagaling yung supply na papuntang panel. Okay, so mag-test na tayo. So bali ang pag-check nito, check mo muna yung mga filter ng capacitor na kung ano yung supported na supply niya, test mo. Tapos yung sa tester 50 volts lang okay na kasi nasa secondary lang naman, 5 volt 12 volts lang naman yun So pagka na-check mo na may 12 volts, tapos check mo din yung 12 volts kung saan. So okay naman yung 5 volts. Yung 12 volts okay naman, pero yung 12 volts hindi naman yun ang yung reason kung bakit yung widescreen. 5 volts. Pero pwede rin maging reason yun yung 12 volts kung bakit widescreen. Yung Pero 12 dapat volts naman, yung check bloated natin. ay yung capacitor is bloated. 12 volts. So yung 12 volts kasi dyan na nakasupport na 12 volts dyan, para yun dun sa 12 volts. inverter. Sa inverter lang siya. Ngayon, Kasi kahit wala natin yung kang 12 volts papuntang inverter. Kasi kahit sira yung module mo, kung mayroon kang 12 volts, aandar pa rin yung inverter. Yun nga lang, walang display. So hindi lang pumapasok yan ang issue niyan dito. yung display. So ngayon, kompleto yung supply niya lahat. Wala siyang capacitor bloated. So ang gagawin natin ay sa module tayo troubleshoot sa module. Andun ang pinaka main issue sa module. So okay, tatanggalin natin yung module. I-check din natin yung supply niya. Tapos yung kanyang ribbon baka maluwag din. So okay guys, ito na yung module niya. So hindi mo na siya hindi ko na kailangan mag-check ng supply, mag-recheck ng supply nito kasi may nakita na akong sirang pyesa. Sunog yung kanyang driver transistor. So ibig sabihin pagka nasunog yung driver transistor, ibig sabihin yan pati yung driver IC ay sira na rin yan. So ang pag-repair nito is 50-50 na to.
palit board or maghanap ng katulad na board nito para para mapalitan yung pesa. So, okay. So, ang gagawin ko dito ngayon ay ibabalik ko na lang sa dating dating paglalagyan niya. Ibabalik ko na lang ulit dati yung module, yung mga motherboard. Ibabalik ko na lang ulit sa dati kasi wala pang pamalit. So, tatakpan ko na lang muna. So, pag naglalagay pala din ng processor na AMD, may ano yan, may arrow yan may arrow.
Sundan mo lang yung arrow sa processor tapos yung arrow dun sa motherboard, kasi pag nagkamali ka mabibinpin yung processor mo. So maglalagay muna ng konting thermal paste sa heatsink para kumapit yung init. Yung heatsink na ikakabit ko, walang ano yun, walang pan. Okay lang yun kahit walang pan. Okay lang din naman yan. Pan ano lang yan, pan testing. Okay, start na natin. Yan, okay. Sana ayos yung motherboard. Kasi kung hindi, ibabalik ko to dun sa binilan ko. Ang lakas ng fan niya. 1000 RPM. RPM. So, guys, wala siyang display. Ay, hindi. May display pala siya, kaya lang, nagpapakita lang siya tapos nawawala. Pagka ganon, ang problema nun, yung motherboard. Baka hindi match yung processor. Ganon yung findings ko sa ganyan.
motherboard ang problema, hindi match yung processor. Yan o, may display siya. Salang, tapos pag namatay, wala na. Tinanggal ko yung pan, di na siya. Tinanggal ko yung pan. Ganun lang. So, motherboard yan, hindi match sa processor. So, itatry kong magpapalit ng memory, kung sakaling memory. Baka sakali lang. Op. Oops, mayroon. Yun, ano. Parehas lang din yung issue. Namamatay lang din bigla. So, ibig sabihin, ayos yung slot ng memory, ayos yung mga memory kinabit ko. So, yun na nga, sa motherboard, baka hindi match sa processor. Pwedeng ganun. Doon lang sa dalawa na yun, ang base. So, itatabi ko na to motherboard na to. Tapos, yung isang motherboard naman, ikakabit ko yung processor niya. Para malaman din natin kung yung processor niya is mayroon din problema. Once na yung processor niya gumana sa kabilang motherboard, ibig sabihin hindi nga match yung kanilang processor. So, ito na guys. Ito na yung isang motherboard. Titesting na natin. Yan. Hindi na to yung motherboard na kanina. Ano yun, ASRock. Ito naman na board na to is ano bang motherboard to? May nakalagay yan board. May nakalagay na brand yan sa motherboard. Hindi ko na matanda kung ano brand yan Titingnan natin kung talagang may issue yung kanyang processor. Pag display diyan o gumana, so ibig sabihin okay yung processor niya. Okay guys, so ito, may display siya. So ngayon, hindi ko makita kung anong brand to Pero may brand yan Search board. Yan, ito gumana to. So ibig sabihin may problema yung kanina sa motherboard. O kaya naman yung processor niya hindi match doon sa motherboard doon sa isa. Yan. Okay. Nakita ko na nakita ko na yung brand niya. Colorful. Yung kanina, Emax. So, guys, si Colorful is okay. Si Emax is may problema. So, ito naman isa. Ito na yung pangatlo. Si
Intel. Si Intel. Ito na yung nabili ko sa scrapan. Ang bili ko lang nito is 200 motherboard, processor, heatsink. Ang bili ko nito is 200. Ngayon, kung sira man yung motherboard, magagamit mo na lang yung processor, saka yung heatsink. Kung sira processor, magagamit mo yung motherboard, saka heatsink. Ganun lang, para hindi ka talo. 200 lang naman bili ko niyan. So, ngayon, titesting na natin kung gagana o hindi. Bali, ang processor nito, Core 2 Duo na 8400. Yung mga ganyang model, since 2007, 2008, malalakas pa yan, pang gaming, yung mga ganyang speeds. Lagay mo lang siya ng 4 gig, pang gaming na. Plus video card. So, ilalagay natin agad dalawang memory agad. Para malaman natin kung gumagana lahat ng slots. So, pag naglagay ka ng memory na 4 slot, yung board mo, ang lalagyan mo, white, black. So, okay. Testing na natin. Bale yung mga mga power supply na pinagte-testing ko. Kasama niya rin yan na binili ko diyan doon sa bodega. Mura lang din bili ko niyan. Saka yung mura lang din. Mga mga true rated na power supply yan. Hindi yan generic. Yung watts niya mababa lang pero accurate. Hindi katulad ng generic. Yung generic kasing power supply, pag sinabing generic, ibig sabihin hindi accurate yung watts na. Yung generic na 700 watts, ang equivalent lang nun, nasa 200, 250 watts lang dun sa 700 watts na generic. So, ito yung mga pin niya, medyo nakakahilo. Nahihilo ako kung asan dito yung power switch. Pero, madali lang naman hanapin yun. Yan guys, na mandar na siya. Bale yung power on niya nasa tabi ng mga SATA pin. Yung katabi ng yellow saka white, yun andun yung power pin niya. So guys, nakakalungkot, walang display. Hindi normal yung takbo ng heatsink niya. So ibig sabihin may problema sa motherboard. Okay, tanggalin natin muna yung heatsink. Tapos i-try natin magpapalit ng processor kung gagana o hindi. Pero pag hindi, tawag nun, ibabalik na to sa scrapan. Ibebenta ko na lang ulit. Bali pagka na-trace ko na sira yung motherboard ng bibenta. Yung processor itatabi ko. Bale, yung processor niya is normal naman yung init. Yung init niya parang nagbubot. Pero wala siyang display. So, itatry kong magpapalit ng processor. Pagka wala pa rin, ang sira niyan is motherboard. So, ang itatry kong processor is yung Core 2 Quad.
tatry ko yung Corto Quad kung gagana o hindi. Pagka hindi gumana, may tendency na talagang motherboard ang sira. Kasi yung Corto Quad is okay naman yun eh. Okay, test natin. Normal naman uli yung kanyang init. Pero wala pa rin display. Tanggalin muna uli natin. Patayin muna natin. So, ang ikakabit ko uli na isa na processor ay yung dual core na processor. Yung dual core na processor, ano ba tawag na, anong bang model nun? Basta dual core lang siya. Medyo mababa lang. Pag ayaw pa rin, motherboard na yan. Kasi mga okay yan, yung mga processor ko eh. So, okay, try natin ulit itong dual core. Okay, sana mag-boot ka na, gumana ka na. Display na. Jajang shop kita pag di ka gumana. Normal naman yung kanyang temperature. So, off ko muna. So, okay guys, hanggang dito na lang aking video. Maraming salamat. Bye-bye!